Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para bigyan po natin ng pansin ang topikong ito para magkaroon po tayo ng sapat na kaalaman para harapin ang ating kalaban na si Satanas. Kasi nga kapag alam mo ang ating kalaban, malalaman mo rin paano iwasan ang ating kalaban na si Satanas. Kasi Satanas nangako talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala na lililinlangin niya ang mga tao. Uupo siya sa kanilang harapan, likuran, sa kanan at sa kaliwa para linlangin lang ang mga sangkatauhan. Kaya ingat po tayo sa mga bitag ng Satanas. Kasi kapag alam mo ang bitag ng Satanas, kaya mong iwasan, ilayo ang sarili mo sa kapahamakan. Kaya po, ang layunin talaga ng Satanas ay para siya'y sambahin. Tingnan nyo, magkakagawa ka po ng pagtatambal o tinatawag natin shirk kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ang pangunahing layunin ng Satanas. Ilapit ka doon sa shirk para wala ka ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan nyo, ganun ang kalaki ang kasalanan na shirk. Kaya hindi ito mawawala kung hindi ka magbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at sambahin mo siya ulit na nag-iisa. Kaya mga kapatid sa Islam, ingat po tayo sa mga bitag ng Satanas. Kasi nga, mapapahamak lang talaga ang tao. Tapos, ang gusto ng Satanas, para magkasing tulad tayo sa kanya na nasa kadiliman, napapunta sa impyerno. Gusto niya tayo maging mayabang sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang mga pinag-uutos. Ganon ang gusto ng Satanas. Na tayo, hindi rin susunod, maging swail po tayo, maging mahimagsik sa mga utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, na mayabang, mapagmalaki. Kaya, wag nating yan pupuntahan. Tapos, isa sa mga layunin ng Satanas, ganun po yan, maglagay siya ng bitag. Yun pala ang likod yun. Ang likod ay masama. Akala mo mabait siya, pero pandilin lang pala yun. Meron siyang masamang balak. At gusto rin ng Satanas ay para magsama-sama po tayo sa impyerno. Tingnan nyo, sa araw ng paghukom, sisihin ng mga tao si Satanas. Dahil si Satanas ay nagbulong sa kanila, na nanglinlang sa kanila, nagpaligaw sa kanila. Ang sasabihin lang ng Satanas, lumu anfusakum. Sabi niya, sisihin nyo lamang ang inyong mga sarili. Tingnan nyo, huwag nyo sisihin ako. Sisihin nyo lang mga sarili nyo. Ganon na ganon ang Satanas. Hindi talaga nagsisi. Yun ang niya. Gusto niya tayong mga tao, hindi rin magsisi sa kasalanan natin dito sa mundo. Kaya, tingnan nyo doon sa araw paghukom, kapag hindi ka makapagsisi dito sa mundo, doon sa kabilang buhay, magsisi ka, subalit wala nang saysay. Luha na lang na tumutulo sa iyong mga mata. Minsan hanggang paa. Pero wala na ring saysay. Kasi nga, dito lang po sa mundo ang pagsisisi. Kapag nagsisi ka sa mundo, inshallah subhanahu wa ta'ala, tatanggapin yun ng Allah. Tatanggapin niya yun ng iyong pagsisisi. Kaya nga bukas lagi ang pagsisisi, ang pagbabalik loob
habang hindi pa lumalampas ang iyong kaluluwa dito sa lalamunan. Kapag umabot na dyan, ay hindi na rin tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, tapos na po ang pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa Islam, ingat po tayo sa mga bitag ng Satanas. At isa sa mga bitag ng Satanas, mga kapatid sa Islam, ay papagandahin niya po ang kasamaan. Tingnan niyo, papagandahin niya po ang kasamaan. Katulad sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung gayon, kung dumating ang aming parusa sa kanila, hindi ba sila magpapakumbaba? Ngunit tumigas ang kanilang mga puso at pinaganda ni Satanas ang dati nilang mga ginagawa. Tingnan nyo, pinaganda ng Satanas ang dati nilang mga ginagawa. Kasi nga, ganun na ganun ang tao. Alam niya na po yan na ito ay masama. Alam niya po yan. Hindi yan siya bulag. Hindi po siya bobo. Ngunit, dahil sa linlang ng Satanas, nahulog siya sa bitag, ayun na. Nagbulag-bulagan na lang siya. Nagpipipipihan na lang po. Nagbingi-bingihan na lang siya. Dahil yan sa pagpapaganda ng Satanas. Kasi nga, kapag tingin mo sa masama, maganda na yun, nahulog ka na talaga sa bitag. Kaya, wag kang lalapit doon. Wag mong isipin na ang mga masamang gawain ay napakaganda, na nagbibigay ng saya, na nagpapaginhawa sa buhay ng tao. Wag mong isipin, mga kapatid. Bitag yan ng Satanas. Kapag ang puso mo ay lumihis sa katotohanan, tsak, malilihis ka rin sa daan patungo sa paraiso. Ganon si Allah subhanahu wa ta'ala. Binigyan po tayo ng patnubay. Binigyan po tayo ng kaalaman. Pamantayan, propeta, kasulatan, mga palatandaan, himala. Ang dami kaya binigay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang mga tao ay hindi nag-iisip. Dahil po yan sa bitag ni Satanas. Kaya po mga kapatid sa Islam, kung pangalun niya, huwag mong isipin na maganda to, nagmamahalan kami, nagkakaroon kami ng kapayapaan sa isa't isa. A'udzubillah. Yan na po ang sinabi ng Allah, pinapaganda lang ng Satanas ang dati nilang mga ginagawa. Kaya kunan natin ng leksyon ang mga nauna. Pinahamak nila ka ng sarili. Kaya wag natin sila gayahin. Wag na natin i-explore ang ganitong mga gawain. Pupunta na lang tayo sa mga pinahintulutan ng Allah. Ito, bawal yan. Ito, pinahintulutan. Ito, sundin natin. Kahit mahabang proseso yan, basta halal, walang problema. Kasi nga, doon po ang tunay na kaligayahan. Ito po, ang halal na ito ay wala iyan ang bitag ng Satanas dyan. Hindi makakapasok si Satanas, hindi makapagbulong ng masama kasi nga, nasa halal ka. Tinahak mo ang landas ng kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tinahak mo ang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ilang na ilang dyan ang mga demonyo, mga dyablo. Kaya ito ang ating mga kapatid, nahirapan din siya na papagandahin niya ang mga masama para lumihis ka ng landas. Kasi nga, ang tao kapag nag-focus sa isang daan, sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay madali po siyang makapunta doon. Mararating niya po ang kanyang gustong puntahan. At mahirapan ang mga sinuman na lumihis sa kanya kasi nga nakapokus siya. Ganon na ganon ang
manampalataya, mga kapatid, na wala talaga siyang lakas. Kaya sa isang manampalataya, dapat siya'y tapat kay Allah subhanahu wa ta'ala, na taos puso, na walang halong pagkukunwari, na walang halong pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun na ganun ang pananampalataya para hindi makapasok siya sa bitag ng Satanas. Kaya huwag mong ihulog ang sarili mo sa bitag ng Satanas, mga kapatid sa Islam. Katulad sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o mga yaong sumampalataya, huwag ninyong susundin ang mga yapak ng Satanas. At ang sino mang sumusunod sa mga yapak ng Satanas, tunay siya ay nag-uutos ng kalaswaan at kasamaan. At kung hindi lamang sa pabor ng Allah sa inyo at kanyang habag, walang makapagdalisay mula sa inyo sa sinuman kailanman. Ngunit si Allah ay dumadalisay sa sinumang kanyang nanaisin, at si Allah ang nakakarinig na maalam. Tingnan niyo, mga kapatid sa Islam, utos to ng Allah subhanahu wa ta'ala na wag natin sundin ang mga yapak ng Satanas. Ang yapak po, tingnan nyo kung iisipin mo talaga. Isipin mo, ang yapak na pagkadami niyan. Mga bakas ng Satanas. Kapag unti-unti mo yan susundin, pupunta ka talaga ng impyerno. Kaya sa una pa lang, huwag mo na sundin ang yapak ng Satanas. Kasi nga, maano ka dyan, tinatawag na malulong ka dyan. O kaya, maakit ka dyan, tapos malimutan mo na ang tamang landas. Kasi nga, lumalakad ka ng lakad, sinusundan mo sa Satanas. Kaya, bawal na nga sa atin pakainin sa Satanas. Kaya kumain kayo na may bismillah. Huwag mong gayahin sa Satanas, huwag kang kumain sa sa kaliwa. Tapos, bawal din magsugal kasi gawain ng Satanas. Lahat ng mga gawain ng Satanas, nilalayuan niya ng isang manampalataya. Katulad sa mga sinabi ng Allah, ang sugal, ang alak, o ano pa dyan, mga pinag-uutos ng Satanas, huwag gagayahin. Kasi nga, mga yapak po yan. Kaya huwag natin silang susundin dyan. Sample na lang, mayroon kang, akala mo ang Satanas, mga kapatid, katangian lang yan, ibig sabihin Satanas malayo sa habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang Satanas, minal jinni wan nas, ibig sabihin mga mula sa engkanto at tao. Kapag ang tao naging malayo na sa awa ng Allah, maging tao, ang kanyang katangian Satanas na. Kaya ang tao at ang mga engkanto, pwede maging Satanas. Dahil doon, kapag ang tao na yon, kanyang katangian Satanas na, huwag mo na siyang gayahin. Kaya bilang Muslim, ibukod mo talagang sarili mo. Mga balag Islam, kapag nakikihalo ka pa dyan sa mga hindi Muslim, mga demonyo na yan sila, mga Satanas. Kaya iano mo sarili mo. Iligtasin mo. Huwag mo nang iano dyan. Mga yapak na yan ng Satanas. Sampol, sila mahilig mag-short, sila mahilig uminom ng alak, makipagbarkada, kahit kahit masama, gagawin nila. Basta sa ngalan lang ng kasiyahan, gagawin nila. Yun, layuan mo na yan. Kasi nga, mga yapak na yan ng Satanas. Kasi kung makorner ka na dyan, hirap ka na makalabas. Alam mo naman na mapang-akit ang Satanas. Kaya hindi ka na minsan makakatakas. Kaya yun ang nakakatakot, mga kapatid. Bago ka makarating dyan, huwag ka nang dyan. Lumayo ka na. Kaysa makorner ka dyan, hindi ka na makalabas. Makakainom ka na ng alak kasi nakorner ka ng mga barkada mo. O makangalo niya na kasi nakorner ka ng mga mga demonyo dyan. Kaya, ibig sabihin, mga kapatid, mga yapak ng Satanas, huwag mo na yung lapitan. Kasi nga, yun, nakakatakot yun. Yun ang mga bitag ng Satanas. Kaya kung pagsunod dyan, nakaano ka na pala, mahulog ka na dyan pala sa bitag ng demonyo. At wala yan siya magandang inuutos sa tao. Ang utos niya, katulad sinabi ng Allah dito, nag-uutos ng kalaswaan. Yun ang utos niya. Kalaswaan, lalo na sa February, malapit na Valentine's Day.
Yun, puro kalaswaan ang itinuturo niya. Dadalhin ka sa motel, mga lunya ka sa kasama mo, o ano, magdala ka na, basta lahat yan, kalaswaan yun. At ayaw na ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala kalaswaan. Ang gusto niya, maging moral tayo, may moral, na iniisip natin na meron tayong pananagutan. Ayaw nila, mga nangangalunya, o mabuntis sa babae, grabe ng distress nila dyan. Sobrang balisa na, babae ka, mas kawawa. Pamilya, nakakahiya. Yun, kasi nga, kalaswaan yung dinadalaan, inuutos ng Satanas. Lalo na kasamaan, yung walang mga pera dyan. Valentine's Day, wala kang pera. Yung sabi ng utos, magdakaw ka. Nakawan mong pera ng magulang mo. Hintayin mo wala si mama niya. At kukunin mo ang pera doon. Yun, naudubila. Yun kasi nga, yun ang ng Satanas. Utusan ka lang ng masama. Kasi nga, sabi niya, kuha ka ng pera doon para gastusin mo kasama syuta mo. Para may pera ka mamaya. Yun. O may mga trabaho na, mag-ipon ka para may panggastos ka mamaya. Makaano ka dyan. Yun. Dahil doon mga kapatid lang, na na siya, nahulog na sa sabitan ng Satanas. At alam mo kapatid, mga pinag-uutos ng Satanas, meron po siyang masamang layunin, meron siyang masamang balak. Ano yun? Para po mailayo ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang nakakatakot. Kasi kung mailayo ka na kay Allah subhanahu wa ta'ala, naging bulag ka na sa katotohanan. At tiyak! Wala na makapagdalisay sa'yo bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po mga kapatid sa Islam, tandaan nyo po, ito mga yapak ng Satanas, ito po mga bitag na dapat iwasan ng isang manampalataya. Dahil ang pangako ng Satanas ay ililigaw po ang mga tao. Tandaan nyo po yan. Tulad sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at katiyakan, ililigaw ko sila at papaasahin at uutusan ko sila upang kanilang laslasin ang mga tenga ng mga baka at uutusan ko sila para baguhin ang likha ni Allah. At ang sino mang kukuha kay Satanas bilang tagapangalaga, bukod kay Allah ay tiyak na lugi ng hayag na pagkalugi. Tingnan nyo mga kapatid sa Islam, ito ang kwento ng Allah na sinabi ng Satanas na ililigaw niya. Sabi niya, ililigaw ko sila. Tingnan nyo, yun ang pangako niya kay Allah. Buti na lang kwinintuhan po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tunay na nangyari sa gusto ng Satanas. Kaya nga dapat nating alamin kasi nga kung sa kung marami kang intelligent, marami kang mas makakaingat ka sa mga kalaban. Ito, intelligent to. Binigay ng Allah sa atin para mag-ingat po tayo sa mga demonyo, sa mga diablo. Kasi nga kung hindi ka umiwas sa bitag ng Satanas, tiyak, nalugi ka ng hayag na pagkalugi. Sobra pa to. Nalugi ka sa negosyo mo. Kasi ang negosyo, pwede mo pakikitain. Pero doon sa araw paghuhukom, kapag nalugi ka doon, hindi ka na makakabalik. Tiyak, dararasin mo ang mga kinahinatnan ng iyong mga ginawa. Alam mo naman po mga kapatid, kung anong tinanim, yun din ang aanihin. Buti kung nagtanim ka ng mga ganda, mga masasarap. Tiyak, meron ka talagang bunga na tatamasahin na masasarap din ang kakainin mo. Ngunit kung nagtanim ka ng masasama, mga tinik, tiyak, huwag ka mag-isip na magkakaroon ka ng masarap na kakainin. Tiyak, parusa lang ang ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang pangako ng Satanas, alam po natin si Satanas, masyadong mayabang, masyadong mapagmalaki. Kapag sinabi niya, gagawin talaga ng Satanas. Ganun si Satanas. Ganun ang kanyang likas. Likas na mayabang, nagmamalaki.
Kaya lilinlangin niya po ang lahat ng mga tao. Nanumpa talaga siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ayun nakakatakot. Kasi kapag ang tao o yung ibang nilalang kapag nanumpa, ibig sabihin 100% gagawin niya talaga. Kaya yun si Satanas, nanumpa siya. Napapaasahin, ililigaw, tingnan nyo, ililigaw. Kasi nga alam ng Satanas, kapag ang tao gumawa ng mabuti, ay papunta sa paraiso. Gusto niya, mayroon siyang kasama doon sa impyerno. Nang panggatong doon ay tao at bato. Gusto niya doon po tayo para sama-sama. At alam po natin mga kapatid sa Islam, kahit marami kayong magkasama doon, marami kang kilala, hindi makakatulong ang iyong kaibigan doon. Wala. Kasi nga, ikaw mismo ang makakatikim ng mahapding kaparusahan doon sa impyerno. Alam po natin ang impyerno, hindi po yan biro-biro. Dapat nga, katakutan nga, kasi katulad sa hadith, katakutan yung impyerno kahit sa kalahati ng tamar. Kalahati ng datilis. Ang dates na kinakain natin sa Ramadan, kahit kalahati, yan. Na ipamigay mo sa mga kapwa mo, ipamigay mo sa mga nangangailangan. Yun, para lang mailayo mo sarili mo sa impyerno. Ganun na ganun mga kapatid. Tapos yun pala, dadalihin ka doon ni Satanas. Kung ang ibo nakakaramdam yan ng panganib, umiiwas ka agad yan. Ganun dapat tayo mga Muslim. Kapag nakakaramdam po tayo ng panganib ng kasalanan dyan, iiwasan natin kaagad yan. Kaya nga sa da'wa, magdadawa ka, hindi nga maganda magdawa ka sa loob ng bar. O may mga inuman dyan, tapos ikaw magdadawa ka dyan. Wala ka labang dyan. Nakakatakot kayo yan. Baka makorner ka dyan. Papainumin ka pa ng alak. Yun. Kahit ikaw pa sikat na dai. Meron nga isang sheikh. Sabi niya, kahit pangit pa yan at maitim na babae, hindi ko talaga pupuntahan. Tingnan nyo. Kasi nga alam niya po, bitag yan ng Satanas at may mga yapak dyan at nandyan lagi si Satanas. Kapag mag-isa ang babae at lalaki, ang pangatlo nila, Satanas. Yun ang nabanggit sa hadith. Pangatlo ni Satanas. Ibig sabihin, sa dinlang na talaga. May bitag dyan si Satanas na nilagay. Kaya, yung mga ganon, iwas ka sa bitag. Siyempre, mapapahamak kay. May mga, di ba, may mga beer o mga iba sa mga hunter, naglalagay sila ng bitag, ng trap, na parang maraming tinik. Kapag napakan mo yan, magkuklose yun, tapos mataba ng paa mo yun, masusugatan at hindi ka na makalakad. Kasi ginagamit nila yun sa mga pagpangaso nila para makuha sila ng masarap na karne na kainin nila. Kaya ganun, example, alam mo naman, tapos apakan mo pa talaga, check. Maano talaga ang mo dyan, mapapahamak ka mga kapatid. Kaya sa araw paghukom, malulugi ka talaga kasi nga naapakan mo yan. Sumunod ka sa tinatawag na ng Satanas. At ang pangako ng Satanas mga kapatid sa Islam, yun, lagi yun, pinapakanguan yan sila. Tingnan nyo, katulad sinabi ng Allah dito, sabi ng Allah, pangakuan sila at paasahin at hindi sila pangakuan ng Satanas maliban sa paglilinlang. Tingnan nyo, linlang lang pala. Alam nyo po ay ibig sabihin ng linlang na gustuhin ng pag gusto sa isang bagay, pero kapahamakan ang nasa likuran na nakalihim. Tingnan nyo. Lihim po niya po ginagawa yan. Pero kapahamakan pala ang kahinatnan. Ganon na ganon ang linlang kapatid. Kaya pag
Sinabi siya yung linlang lang yan, iwasan mo kasi nga kapahamak ka, gusto niya mapahamak ka lang mga kapatid. Gusto niya ng kasiraan. Gusto niya mapapa-impirno ka lang. Kaya si Satanas ganun na ganun ka mo. Kaya wag nating lapitan. Kaya dito na lang po mga kapatid, sana meron kayong napulutang aral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.